Okay po, Pastor. Sa inyo na po ang pagkakataon. Maraming salamat po Brother Melvin at kay Brother Sunny and Berhines. Yan, malamig nga ngayon kaya tatlong damit ko. Makapal lang atong coat pero malamig talaga. Nasa second floor din kami at mahangin dito. At salamat sa Panginoon at ginising tayong lahat sa mga makalangit na dako. Bagamat tayo ay makasalanan, tayo ay iniimog ng Panginoon na magbago ang puso, pagbabago ng puso. Ngayong January 14, tayo po ay manalangin sa ating pag-start mga kapatid. Aming mapagmahal na Diyos na siyang nagbibigay sa amin ng buhay, aming idinadalangin sa mga oras na ito ang aming pong pag-aaral. Natulungan niyo po kami, O Diyos, ma-identify namin ang mga steps upang mabago ang aming mga puso. Ito po ang aming dalangin sa banal na pangalan ni Jesus. Amen. So ang sabi po dito sa ating pinaka-key-text sa 3:19, kaya nga magsisi kayo at magbalik loob upang mapawi ang inyong mga kasalanan, upang ang mga panahon na kaginhawaan ay dumating mula sa harapan ng Panginoon. Ang sabi po dito, magbalik loob upang mapawi ang ating pong mga kasalanan. Sabi po dito sa ating devotional, upang maligtas, dapat nating malaman sa pamamagitan ng karanasan ang kahulugan ng tunay na pagbabagong loob. Ano ba yung tunay na pagbabagong loob? Ang sabi dito, nakakatakot na pagkakamali para sa mga lalaki at babae na magpatuloy sa araw-araw na nagsasabing sila ay mga Kristiyano, subalit walang tunay na karapatan sa pangalan. Abay, pagka ganyan ang nararamdaman natin bawat araw, na hindi natin kiniklaim na tayo ay ligtas na ng Panginoon, ay delikado yun, di ba? Ano yung tunay na pagbabagong loob? Tignan po natin. Sa mata ng Diyos, ang pag-aangkin ay walang halaga. Ang katayuan sa buhay ay walang halaga. Nagtatanong siya, ang kanya bang buhay ay naaayon sa aking mga tuntunin? Marami ang nag-aakala na sila'y nagbagong loob, ngunit hindi kayang makapasa sa pagsubok sa pagkatao na inilahad sa salita ng Diyos. Ayan po, no? Hindi po pwede yung kinilim mo lang, hindi po pwede yung sinabi mo lang na nagbago ka na ng iyong puso, pero hindi naman makita sa iyong gawa, hindi naman makita sa iyong karakter. So kinakailangan in harmony yan. Kung sinabi mo na ikay nagbago na, dapat kita yan sa iyong buhay. Kung sinasabi mo nagbalik loob ka na sa Panginoon, dapat kita yan sa ating pong mga buhay. Ang pagbabagong loob ay pagbabago ng puso. Pagtalikod mula sa kalikuan tungo sa katuwiran. Ang sabi po dito, ano daw po yung pagbabago ng puso? Pagtalikod sa kalikuan tungo sa katuwiran. Ibig sabihin, total U-turn mga kapatid. No? Hindi po pwedeng left turn lang. Hindi po right turn, kundi U-turn, mga kapatid ko, pagbalik sa Panginoon. Bakit pagbalik? Bakit U-turn? Kasi nga, unang-una, tayo ay banal ng nilikha ng Panginoon. Di ba? Ang tao ay banal, walang kasalanan ng nilikha ng Panginoon. Kaya U-turn, mga kapatid ko. Dahil tayo'y napalayo sa Panginoong Diyos. Yan po yun. Yan ang explanation dyan. Ito'y pagtitiwala sa mga kabutihan ni Kristo. Yung pong palang U-turn, mga kapatid, pagtitiwala sa Panginoong Diyos. Pagpapakita ng tunay na pananampalataya sa Kanya. Tumatanggap ng kapatawaran sa paglabag ang nagsisising makasalanan. So tinatanggap ba natin ang ating pagsisisi na makasalanan tayo? Tinatanggap ba natin ang kapatawaran? Naway tanggapin natin lahat mga kapatid. Bagamat minsan after 2 days, after 1 week, bumabalik na naman yung ginagawa nating pagkakasala. Kailangan balik lang tayo uli sa Panginoong Diyos. Ganun lang naman talaga yan. Yan ang sinasabi ng Biblia. Balik lang uli sa Panginoon. At hayaan na unti-unting matrim down yung ating pong pagkakamali at pagkakasala. No, hayaan na sa bawat araw na nawawala, nawawasak. Alam niyo yung lupa, no, nabubutas yan ng patak ng tubig. Paunti-unti, no? Hindi yan nabawasak agad sa isa lang. Sa paunti-unti nawawasak yan. Nabubutas siya ng lupa kung mapapansin nyo. Doon sa bahay, yun ang aking pinagmamasdan ng aking bata. Na yung yero, no? Yung tinatapatan ng patak, napapansin ko na sa bawat araw na umuulan, ito'y lumalalit. No? Bagamat lupa, patak lang yun ng tubig. Ano yung patak ng tubig pag pinatakan ka sa palad? Di ba wala lang? Pero kung tuloy-tuloy pala, nakakabutas. So, ganun din mga kapatid.
bagamat makapal ang ating kasalanan, sa tuloy-tuloy nating pagbabalik loob, sa tuloy-tuloy nating paghingi ng tawad sa Panginoong Diyos, yung makapal na kasalanan nababakbak din, nabubutas din, nawawala din. Ito'y sa tulong ng ating pong Panginoong Diyos. Dapat consistent tayo na lumapit sa Panginoon sa mga oras na tayo nadadapa. Ano kailangan gumagawin? Bumangon. Habang tumitigil siya sa paggawa ng masama at natututong gumawa ng mabuti, lumalago siya sa biyaya at sa kaalaman ng Diyos. Nakikita niya na upang masundan si Jesus, ay dapat siyang humiwalay sa mundo. At pagkatapos na tuusin ang halaga, tinitingnan niya ang lahat bilang kawalan kung maaari lamang niyang makamit si Kristo. Ang sabi po dito mga kapatid, para bang ang naisip ko dito sa paragraph na ito na ating pong binasa, naisip ko dito mga kapatid na para tayong tumatakbo sa sanlibutan na ito na may malaking bag na mabigat. No, ito yung mundo, ito yung sanlibutan na gusto nating dalhin sa ating buhay. Ito yung pong kalayawan na dala-dala natin. Ito yung kasalanan na dala-dala natin. Ang kailangan natin gawin, bitawan ito para masundan natin na maayos ang ating Panginoon. Dahil hindi tayo makakalakad papunta sa Panginoon. Hindi tayo makakatakbo papunta sa ating Panginoon kung marami tayong mga pabigat sa ating katawan na hindi naman kinakailangan. Kailangan iwaksin natin ito na tumingi tayo ng tawad sa ating Panginoong Diyos. Para bagang palubog ka sa ilalim ng tubig na may daladalang malalaking bato na sumisimbolo sa mga kasalanan, sa mga kalayawan na ayaw nating bitawan para makaahon papunta sa ating Panginoon. Bitawan mo at ikay madaling makakaahon sa Panginoon. Minsan kasi kinikerry natin ito, no? Inaalagaan natin ito. Kailangan bitawan natin sa tulong ng ating pong Panginoong Diyos, mga kapatid ko. Sabi dito, sumasama siya sa kanyang hukbo at buong tapang at kasiyang nakikibahagi sa paikidigma, nakikipaglaban sa mga likas na hilig at makasariling pagdanasa at dinadala ang kalooban sa pagpapasakop sa kalooban ni Kristo. Ayan po mga kapatid ko, no? Yung pong pakikipaglaban spiritually mga kapatid, no? Bigyan natin ng lakas ang ating sarili sa tulong ng Panginoon. Maalis yung likas na hilig, makasariling pagdanasa. At sabi dito, dinadala yung pagpapasakop sa kalooban ng ating pong Panginoong Hesus. Yung kalooban ng Panginoong Hesus talaga. Mahirap itong gawin mga kapatid. Simple lang itong sabihin pero mahirap itong gawin. Pero kung tayo nasa Panginoon, magiging madali ang lahat. Kung totoong tayo ay nasa Panginoon na lumalapit sa Kanya. Kaya nga bawat araw dapat na kailangan hindi tayo makalimot sa Panginoon. Bakit? Dahil kung tayo ay makakalimot isang araw lang, back to zero agad yung ating spiritual na buhay. Totoo yun. Back to zero agad. Sabi mo, napakasigla mo sa church isang araw lang na ikaw ay bumalik ka sa Panginoon. Tuloy-tuloy na yun. Hanggang sa hindi ka na makaahon. So kinakailangan ng pagbalik loob sa Panginoon. Tuloy-tuloy. Consistent mga kapatid. Walang patid. Hanggang sa dumating ang ating pong tagapagligtas. Ang sabi pa dito, araw-araw ay hinahanap niya ang Panginoon para sa biyaya. At siya ay pinalalakas at tinutulungan. Biruin mo, no? Araw-araw. Hinahanap ang biyaya ng Panginoon. Dating naghari ang sarili sa kanyang puso at ang makamundong kasiyahan ang kanyang ikinatutuwa. Ngayon ang sarili ay pinatalsik sa trono at ang Diyos ay naghahari. Ayan. No, yung ating pong sarili ay alisin natin sa trono ng ating buhay. Kundi ang maghari na sa ating buhay ang ating Panginoong Diyos. Yung kasiyahan ng mundo, kinapupuotan mo na. Ang kasiyahan mo na ay ang tungkol sa Panginoong Diyos. Ang kasiyahan mo na ay ang ating pong Panginoong Diyos. Kaya ako na-inspire. No, may mga kabisita tayo na mga kapatid natin diyan sa Kuya po, mga kaibigan natin sa Kuya po, mga elite. No, hinahanap nila ang ating pong Panginoong Diyos sa pagsasaliksik ng banal na kasulatan. Mayaman sila at sila'y nagtakda ng oras kung kailan yung Bible study, mga kapatid, no? Ay ito'y nangyayari na ngayon sa ating daigdig na marami nang mahanap sa salita ng Panginoon. Totoo yun. Yan na yung sinasabi ng Panginoon na may nahuhuli na nauuna. Ito na yung mga nahuhuli na mauuna na ngayon. Dahil yung mga nauna ng mga mananampalataya, yung iba nag-backslide, yung iba nanghina sa pananampalataya. Ako po mga kapatid ko, papasok na yung mga nahuhuli ngayon. Papasok na. Dahil malapit na yung pagbubuhos ng huling ulan mga kapatid.
Alam niyo po ba yon? Malapit na kasi magtapos ang sanlibutan natin. Alam niyo po sa pagtatapos ng ating sanlibutan, ang sabi sa Biblia, nangangaral ng mabuting balita. Ibig sabihin, kung nangangaral ng buong mabuting balita sa buong mundo, marami ang tatanggap sa ating Panginoon sa huling kapanahunan din. At marami din magbabackslide ng mga naunang mananampalataya. Sikapin natin na hindi tayo kasama doon sa mawawala sa church, mga kapatid. Sikapin natin wag. Diba? Dahil sayang yung ating pong pagpapagal na pananampalataya sa Panginoon. Sayang yung simba-simba natin, di ba? Sayang yung paglilingkod natin sa Panginoon. Kung sa huli, tatalikod ka rin. Dapat kung ano ka ngayon sa pananampalataya, dagdagan mo ito, ipagpatuloy ito. Panghawakan ng mabuti ang Panginoon, bagamat ma-struggle na pagkakasala, tuloy-tuloy lang. Kasi kung titigil ka, mawawala ka ng tuluyan. Pero kung magpapatuloy ka, hanggang sa dumating ang Panginoon, di ba? Survived. Di ba? Naghahayag ang kanyang buhay na mga bunga ng katwiran. Ang mga makasalanang minamahal niya noon ay kinapupuutan na niya ngayon. Matatag at matibay na sinusunod niya ang landas ng kabanalan. Ito ay tunay na pagbabagong loob. Ano daw yung tunay na pagbabagong loob? O tinatawag dito, this is a genuine conversion. Yung pong matatag, ano po yung word na ginamit dito? Matatag, matibay na sinusunod ang landas ng kabanalan. Pag sinabing matatag at matibay, hindi basta-basta nawawasak ng mga sekular na bagay, ng mga makamundong bagay, hindi basta-basta agad. Kung mayayanig man, mayayanig, pero nandun pa rin yung katatagan. Ganun po mga kapatid. Kasi nandito pa rin tayo sa libutan, di ba? Kung mababasa man tayo ng mga tubig ng kasalanan, matutuyo din agad. No, hindi tayo malulunod, hindi tayo maagos kasi matatag at matibay sa Panginoon. Ayan ang tunay na na-convert. Nadapa, pero bumabangon. Pero yung mga hindi talaga tunay na nagbabagong loob, pag nadapa, dapa na forever at gumagapag na. Hindi na bumabangon para sa Panginoon. Pero kung tunay nga tayong na-converte sa salita ng Panginoon, tayo ay magiging matibay, magiging matatag. Huwag nating limutin. Ang alin daw? Huwag nating limutin kailangan makipagtulungan sa Diyos para sa kanyang pagbabago, loob, at pagpapabanal. Ayan naman. Bagamat matatag ka at matibay talaga nga sa isip mo, huwag nating kalimutan na kasama natin dito ang Panginoon. No? Kasama natin, katulong natin dito ang Panginoong Diyos sa pagbabagong loob natin, ang pagpapabanal natin. Bagamat meron tayong pagkakasala, huwag ka tayong ma-discourage kung napapaulit-ulit tayong nagkakasala. Paulit-ulit din tayo lumapit sa Panginoon, hindi pa end of the world, di ba? No, huwag kang panghinaan ng loob. No, hindi pa tayo talo. Parating pa lang ang ating Panginoon. Sikapin natin na humawak sa kamay ng ating Panginoon. No, hindi tayo dapat ma-discourage kasi nga ang kaaway talagang yan ang ilalagay sa puso natin, ma-discourage tayo eh. No? Ikay patuloy nagsisimba, may part ka sa church, nagbabasa ka naman ng Bible, pero nagkakasala ka pa rin. Para bang ang panghihinaan ka ng loob? Ano ba nangyayari sa akin? Magpatuloy pa rin mga kapatid. Bakit? Bakit? Dahil yun ang tunay na nagbagong loob. Yun ang tunay na sumusunod sa pagpapabanal kasama ang Panginoong Diyos. Yung tuloy-tuloy na bumabangon para sa ating Panginoong Diyos. Kaya nga may patalastas na para kanino ka bumabangon. Ayan. Para sa pamilya, siyempre. At siyempre, para kanino ka bumabangon, nagbabalik loob para sa ating Panginoong Diyos. Dahil mahal natin ang Panginoong Diyos na siyang unang nagmahal sa bawat isa sa atin. Isagawa ninyo ang inyong sariling kaligtasan na may takot at panginginig. Paano ito? Ang pahayag ng salita sa Pilipos 2:12-13. Sabi ito, sapagkat Diyos ang gumagawa sa inyo maging sa pagnanais at sa paggawa para sa kanyang mabuting kalooban. Hindi maaaring baguhin ng tao ang kanyang sarili sa pamamagitan ng paggamit ng kanyang kalooban. Pero sabi dito, hindi siya nagtataglay ng kapangyarihan na maaring makagawa ng pagbabagong ito. Totoo naman yun. Sabi dito, dapat na magmula sa Diyos ang nagpapanibagong kalakasan. Ang pagbabago ay magagawa lamang ng banal na Espiritu. So, totoo yan mga kapatid, di natin kayang baguhin ang ating sarili. Pero pwede nating tulungan ang ating sarili na lumapit sa Panginoon at ang Panginoon mismo ang magbago sa atin. Na yung pong pagtulong natin sa sarili, maging matatag tayo, maging matibay tayo,
na ang lagi nating sinasabi, no, hindi. Di ba? Kung mabuwal man tayo, nasa isip natin na tumayo at tumingi ng tawad sa ating Panginoong Diyos. Ayan po mga kapatid, no? Alam nyo, hindi kaya magbago ng balat ang isang leopardo, di ba? Hindi natin kaya magbago ng balat. Ang Panginoong Diyos ang nakakagawa nito. Kaya po, sangayon sa banal na kasulatan, He would be saved, high or low. Sabi dito, rich or poor, must submit to the working of this power. Ayan. Kaninong kapangyarihan? Kapangyarihan ng banal na espiritu. Hindi ang banal na espiritu mismo ang power, kundi ang banal na espiritu ay may kapangyarihan na tayo ay mabago. Only kung tayo ay magpapasubmit sa Panginoong Diyos. Kaya sabi dito sa ating pong talata, kaya nga magsisi kayo at magbalik loob upang mapawi ang inyong mga kasalanan. Magsisi, magbalik loob, pumunta sa ating Panginoon dahil ang Panginoon lang makapagbabago sa atin upang ang panahon ng kaginhawaan ay dumating mula sa harapan ng Panginoon. Tandaan po natin, ang Diyos ang makapagbabago sa atin. Ang Diyos ang magbibigay sa atin ng buhay at lakas upang tayo ay managumpay sa mundong ito. Ang kailangan lang natin gawin, magpasubmit sa kalooban ng Panginoong Diyos at say no sa mga bagay sa sanlibutan na nakasisira ng ating pong pananampalataya. Tulungan nawa tayo ng Panginoon at patawarin nawa tayo ng ating Panginoon sa ating pagkakasala, mga kapatid. So salamat po sa inyong pakikinig at ngayon po ay tayo ay mananalangin yung ating mga prayer requests, yung pagpunta ng mga elders dyan po sa San Jose, Laur. Ayan, para po sa area council meeting na nawakalooban ng Panginoon ang mapagmitingan doon at ingatan ng Panginoon ang mga papunta doon. Ayan. At hindi po, yung pong aking pamangkin namin ni Mrs. papuntang galing Romblon, pupunta sila ng Odyongan na si Tintin ay ipapacheck up doon sa hospital na mas maganda kasi talagang tuloy-tuloy yung ubo at pumapayat na yung baby. So makakaawa. So isama natin sa panalangin. So salamat sa inyo mga kapatid ko at patuloy tayong pagpalain ng ating pong Panginoong Diyos. So pakinggan natin ang awit papuri sa ating Panginoong Diyos at pangunahan tayo sa panalangin ni Brother Melvin. Just what to do. Should have seen
before I let him through. If he did all this for me, I know that he can do it all for you. Jesus can do it all for you. He knows everything you need. He knows just what to do. Should have seen the way I was before I let him through. If he did all this for me, I know that he can do it all for you. If he did all this for me, I know that he can do it all for you. Amen mga kapatid. Salamat po sa napakagandang awit na yan. Jesus can do it all for you and for me. Ano po? Kita niya po. He knows everything you need. Kailangan na yung alam niya lahat ng ating pangailangan. He knows what to do. Kung daw sabi niya, kung nakita nyo lang kung ano ako dati bago ko siya tanggapin sa buhay ko. At ako yung nakapagbago. Nabago niya, sabi nga. Kung nagawa niya sa akin ito, magagawa niya rin ito sa inyo. Napakaganda, ano po? Kaya tunay na pagbabago ng puso ay posible. Hindi imposible, ano ba? Posible. Kaya maganda yung ating lesson sa umaga nito. Huwag tayong mawala ng pag-asa. Tayo man ay mga makasalanan. Kayang-kayang baguhin ng ating Panginoon, ng ating puso. Ang ganda ng illustration na ginamit ni Pastor tungkol sa patak ng ulan. Tunay naman, ano kayo simento. Magugulat ka na lang bakit yung pinapatakan ng tubig ng yero hindi na plain. Hindi na siya plain na dati, makinis yan na kayang sirayan ng tubig. Ano po. Ganyan din ang ating paglapit sa Panginoon. Continuous na paglapit sa Panginoon. Kahit gano'ng kakapal yung ating kasalanan, unti-unting ninipis. Tuluyang mawala. Basta huwag lang tayong bibitaw. Napakaganda. Napakaganda ang pag-asa nito para sa ating lahat. Na huwag tayong bibitaw sa Panginoon. Ano po? Jesus can do it all for me and for you. Kaya salamat po. Salamat po, Pastor. Magandang lesson at salamat Sister Karel. Napakagandang awit. Ano po? Sa pag-share ng awit. At ating panalangin ng bawat isa sa umaga na ito. Ngayon din, kung mayroong mga elder na magkakaroon ng area council meeting sa West, mayroon din mga elders dito sa South. Dito naman sa Gapan, makikita-kita na po. Mayroon silang district officers election, kung di ako nagkakamali. So, ayan, ipag-pray natin ang bawat isa. At wala na ba tayong wala na. Sige po, let's pray po mga kapatid. Amang banal na makapangyarihan sa lahat. Salamat po muli sa umaga na ito na binigay niyo kami ng panibagong buhay at kalakasan. Salamat sa pagkakataon na muli kami makapakinig na inyong salita. Pangako, napakagandang pangako na anuman ang aming karumihan, anuman ang aming pagkakasala, kaya niyong pagbabago ng aming puso. Kaya niyo kami linisin kung kami ay tunay na magtitiwala at magtatapat po sa inyo. Salamat sa pag-asa na ito at sa wakas kami pa rin bilang isang makasalanan at hindi karapat-dapat ay magkakaroon ng chance na makatungtong dyan sa langit na bayan kasama po ninyo. Dalangin namin ang bawat isa sa mga kapatid na nakikinig ngayon na patuloy niyo pong linisin ang aming mga puso, ang pagbabago namin puso namin kinakailangan at inaasam-asam. Naway patuloy naming mapanipis ang aming mga kasalanan at unti-unti na mawala at makalimutan na ito. Upang sa ganon, puro kabutihan sa aming kapwa, aming ipakita sa kapwa at pagmamahal po sa inyo. Maraming salamat sa gabay at patnubay sa bawat araw. Tunay na ramdam po namin ang inyong pagmamahal.
Sa pagpapatuloy namin panalangin, nais namin sama sa panalangin ng mga elders diyan sa West, kaya hindi naman dito sa South, na magkita-kita para sa isang activity, meeting, area council meeting diyan sa West, at elders at district officers naman dito po sa amin sa South. Ang mga bawat isa ingatan sa daan, ilayo sa anumang kapahamakan, at makarating na ligtas sa kanya-kanyang paroroonan. Dawangin yung kalooban ng masunod at hindi ang kalooban ng personal na bawat isa. Patuloy namin sinasama sa panalangin si Tintin na dadalhin sa ibang biyahe papunta sa ibang ospital pagkat para mas maging mahusay ang kanyang paggaling. Ama, bigyan niya po siya ng malakas na resistensya. Pagkaloob po mahusay na manggagamot sa kanya. Pang sa ganun siya ay mabilis makarecover, tuluyang gumaling at makita niya at ng kanyang pamilya ng iyong walang sawang pagmamahal at pagkabay at ang pagpapagaling na inyo ibibigay sa kanya. Ingatan din sila sa kanilang pag-travel doon, papunta roon. Ilayo sa anumang kapahamakan, makarating silang ligtas. At kayo din sa kanilang pag-uwi. Salamat din sa pasalamat din ni Sister Nympha Rivera sa kanyang buong isang linggong pagbabakasyon sa kanyang pamilya. Ay kanyang pinapasalamat. At sila ay nagkita-kita roon, nagsaya, nag-enjoy. At sa kanilang pag-uwi, ingatan po sila sa daan, sa biyahe pa uwi. Ilayo sa anumang kapamakan, magiligtas sa maglipad hanggang pag-travel muli sa Nueva Ecija. At gayon din ang kanyang mga kamag-anak, kaibigan, kakilala roon na patuloy na makilala po kayo bilang aming personal na tagapagligtas. Dakilang magagamot ng aming pisikal na karamdaman at higit sa lahat spiritual na kalagayan. Sa pagpapatuloy, nais din namin isama sa panalangin ang mga kapatiran na nakikinig ngayon, bantay na aming kalusugan, ang aming munting hanap buhay, patuloy niyong pagpalain, pagkabiro naman ay maging pagpapala sa iba, at ito ay makasapat sa aming mga pangailangan. Amin din sinasama sa panalangin ang patuloy na progress ng lote ng Tabacao Church, at gayon din ang General Tino Church sa pagsimula na pagtatayo ng simbahan dito upang mga kapatiran, mga bagong kapatiran magkaroon ng kanilang sisilungan sa kanilang pagsamba. Gayon din aming sinasama sa panalangin si Sister Florencia Roque Erilla, at ano man ang kanyang kalagayan sa ngayon ay patuloy siyang yung kanyang pamangkin ay si Heidi De Leon, nagmagbalik nawa sa Panginoon. Ang kahilingan na Sister ni Ate Flor Erilla na kanyang pamangkin na si Heidi De Leon ay patuloy na magbalik po kayo, nakita niya na kayo ang tunay na Diyos. Magbalik loob siya sa pagtitiwala po sa inyo at pagalingin din po siya sa kanyang karamdaman. Patuloy din namin sinasama sa panalangin ang kalakasan, recovery ni Pastor Alex Rigor. Gayon din ang mga family ni Ate Milen, ang kanyang mga anak, mga apo ay patuloy namang ipagkaloob ang kalusugan pang kanilang mga pangatawan, hindi lamang pang physical, ganyan pang spiritual. Kasama na rin ang family ni Sister Rose Cris Encarnado, Sister Dang de la Cruz, at ang pamangkin ni Sister Marites Dumali Loreto. Gayon din ang apo ni Ate Bebe Maricel Velasquez, may sakit sa puso. Gayon din ang kalakasan, recovery ni Kuya Armand Reyes. Kasama din namin si Brother Reynaldo Eusebio, na lubos niya makilala kayo ang tunay na Diyos na malalalang at magagamot. Kasama din namin sa panalangin si Ding Bautista na malubhari ng kalagayan, si Pining Eugenio Javier, gayon si John Paul Cheng, si Kuya Jerry Borbon, patuloy niyo pong palakasin sa araw-araw sa kabila ng kanyang kalungkutan. At ang tatay at nanay din po ni Pastor na nagpapagaling, sila po ay inyong ipuin patuloy na inyong mapagpagaling na kamay. Si Jinjin sa kanyang recovery, Mr. Wendy sa kanyang karamdaman sa lungs, at ang kahilingan ng kapatiran na naghihintay ng kanilang babies, Brother James, Brother Kevin, at si Pastor Nelvin. Sama na rin si Sister Erica, kanyang pagbubuntis. Sama din namin si Sister Percy na gumaling nawaan na siya sa kanyang karamdaman. Sister Risa Enriquez, Sister Aimee Kilantang, si Ate Grace Samano, Ate Esther Lopez,
si Brother Benjamin, Muntigang Boa, Marilita, si Dayan, si Pichi, patuloy na nagtitiwala sa inyo, patuloy na nagiging daluyan ng pagpapala sa Tabakaw Church. Hindi si Kuya Bobby at Lorna sa kanilang araw-araw na mabigat na hanap buhay, ay palakasin po sila, iwalayo sa anumang masamang karamdaman. Ate Gigi Concepcion, Gregorio Santin, Tatay Pentong, si Kuya Mike, Pablo, Renato Santos, Romnick Francisco, Olivia Rebecca Francisco, si Precious Cabasog, Princess Jercuina, si Aris, si Sister Nena, Tia Aning, Tia Aurora, Ate Sally Sanchez, si Sister Janet Ontivero, Gina de Guzman, Arturo Duque, at Erlinda Duque. Mga kapatiran po nito ay patuloy na nasa balik na karamdaman ng karamihan. Ang iba nasa recovery, iba ay kailangan ng gabay sa kanilang buong pamilya. Ang lahat ay patuloy na nagtitiwala po sa inyo, pagkat alam namin na kayo ang tunay na Diyos, buhay, ang aming manlalalang, aming provider, at ang lahat, ang tanging mag-iisang makapagpapabago na aming mga puso. Maraming salamat sa inyong patnubay at gabay, at patawarin kami sa aming nagawang pagkukulang at pagkakasala. Ito ang aming panalangin sa pangalan ni Jesus namin tagapagligtas. Amen. Amen. Amen po mga kapatid. Muli, malisang magandang umaga sa bawat isa. Napakalamig pero ngunit mainit. Mainit ang ating pagtanggap sa Panginoon sa umaga na ito. At purihin ng Diyos, isa na namang magandang lesson ng ating napag-aralan. At naway lahat tayo ay magkaroon ng tsansa na mabago ang ating puso, ano? Tanggapin natin ang tuluyan na tunay na pagtanggap, ano? So good morning sa bawat isa. Ate Revy, good morning po. Ate Mitch, Ate Sally Sanchez, Sister Beb, Maricel Velasquez, Ate Beben po, Ate Lorna, Kuya Bobby, ayan, magandang umaga po sa inyo lahat. Kuya Narsing Calas, Kuya Monching, Sister Marilyn, good morning po sa inyo. Sister Elizabeth Erese, Ma'am Pemi, Kuya Abner, Sister Shirley Rose Jacinto, magandang umaga at sa inyong pamilya dyan. Sina Sister Nimpa Rivera, ano po, good morning po sa inyo dyan. At sina sa family ni Ariel and Jonah and Janet and Tito, ayan, sila nasa bukid nun, ano? Sila LG, si Rona, ayan, nakikinig sila, ano po. Magandang umaga po sa inyo lahat. At sa lahat na nakikinig sa background, mga kapatid, magandang umaga po sa inyo lahat. Nandito si Sister Maggie Fernandez, sila pa, Ana Marie Duque, ayan, nandiyan sila Maria Cecilia Lopez, nakita ko sa Arsenio Ramiscal, may mga pangalan dito na nakikita ko na nag-view one day ago, mga ganun. So God bless po sa lahat. Hanggang bukas po muli, patuloy lamang tayong manatili sa Panginoon. At huwag tayong bibitiw. Sabi nga ni Pastor, sayang ang ating paghihirap ng mga nagdamang panahon kung tayo titigil at bibitiw, ano? Tuloy-tuloy lang. Diyan yung kasalanan, nagkakasala talaga tayo sapagkat may nanunokso. Ngunit patuloy tayong kumonekta sa Kanya, humingi ng tawad, magtiwala pa rin, ano po, pagkat ang lahat ay mauwi sa looban ng Panginoon sa pagtitiwala natin sa Kanya. God bless po sa bawat isa.